kwento ni Annabel Higgins. Trahedya, pagbangon at ang panandali ang sulyap sa pagsikat. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumikat dahil sa kanilang angking galing at karisma, at mayroon ding mga pangalang umukit sa kamalayan ng publiko dahil sa mga pambihirang pangyayari sa kanilang buhay. Kabilang sa huli si Annabel Higgins, isang pangalang naging simbolo ng isang malagim na krimen noong dekada 60 na nagbigay daan sa isang panandalian ngunit kapansin-pansing karera sa pinilakang tabing. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng isang artista, kundi isang malalim na pagtingin sa personal na trahedya, ang paghahanap ng hustisya sa mata ng publiko, at ang kakayahan ng isang individual na bumangon mula sa isang madilim na karanasan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nabuo hindi sa entablado o sa harap ng kamera, kundi sa mga bulwagan ng korte at sa mga ulo ng balita na sumubaybay sa bawat yugto ng kanyang pinagdaanan. Ang trahedyang humubog sa kanyang kapalaran ang siya ring nagtulak sa kanya patungo sa industriya ng pelikula, isang landas na hindi niya marahil pinangarap ngunit siyang naging kanlungan at paraan upang muling buuin ang sarili. Ito ang masalimuot na salaysay ni Annabel Higgins, isang babaeng ang buhay ay naging bukas na aklat para sa isang buong bansa. Mga unang taon at pinagmulang pamilya. Isinilang si Annabel Higgins sa isang pamilyang may magkahalong lahi. Ang kanyang ama, si Roy Higgins, ay isang Amerikano habang ang kanyang ina ay isang Pilipina. Ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay hindi nagtagal. Sa murang edad na 3 taon, naghiwalay ang mga ito at kapwa nagkaroon ng kani-kanilang bagong pamilya. Ang kanyang ama ay nanirahan at nagkapamilya sa Osamis City. Samantalang ang kanyang ina ay napadpad sa Zamboanga, kung saan ito ay muling nag-asawa. Dahil sa pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya, si Annabel at ang kanyang 2 kapatid na sina Elwin at Merle ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang tiyahin sa panig ng ama, na nooy walang sariling anak. Ang magkakapatid ay lumaki sa ilalim ng bubong ng kanilang kamag-anak, una sa Iloilo, bago tuluyang lumipat sa Maynila noong 1954. Ang paglipat sa sentro ng kalakalan at oportunidad ay nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ngunit ito rin ang magiging lunsaran ng mga pagsubok na hahamon sa katatagan ni Annabel. Noong 1958 habang nasa high school, kinailangan ni Annabel na gumawa ng isang mabigat na desisyon. Upang makatulong sa mga gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya, nagpasya siyang huminto sa pag-aaral. Nakahanap siya ng trabaho sa isang bilyaran, isang kapaligirang karaniwang dinodomina ng mga kalalakihan. Sa lugar na ito, sa gitna ng ingay ng mga bola at tawanan, nagsimula ang isang pagkikilala na magiging mitsa ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang krimen na yumanig sa bansa sa bilyaran kung saan siya nagtatrabaho. Nakilala ni Annabel si Ruben Ablasa, isang tsuper ng taksi. Mula sa simula, nagpakita si Ablasa ng matinding interes sa dalaga. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, si Ablasa ay may reputasyon bilang isang troublemaker sa lugar. Madalas itong kasama ng kanyang mga kaibigan at nanggugulo sa pinagtatrabahuhan ni Annabel. Ang paghanga ni Ablasa ay hindi naglaon ay nauwi sa isang mapanganib na obsesyon. Noong Oktubre 23, 1962, naganap ang unang insidente ng pagdukot. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na sina Loro Ocampo at Jose Leoncio, sa pilitang isinakay si Annabel sa isang jeep na minamaneho ni Ablasa. Sa ilalim ng pagbabantang sasaktan siya kapag hindi sumama, wala siyang nagawa kundi pasakop. Dinala siya sa isang bahay sa Hagonoy, Bulacan, kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen. Sa una ay buong tapang na nanlaban si Annabel, ngunit dahil sa panghihina dulot ng gutom at pananakit mula kay Ablasa, kalaunan ay nagtagumpay ito sa masamang hangarin. Makalipas ang ilang araw, sa pamamagitan ng tandimalita na hindi isinalaysay na mga pangyayari, dumating ang mga pulis at nailigtas ang dalaga. Nang ang magkabilang panig ay nagharap sa korte, naging mahirap ang pag-usad ng kaso. Walang sapat na ebidensya na naipakita upang ganap na mapatunayan ang krimen. Ginamit ni Ablasa ang depensa na si Annabel ay kanyang kasintahan, isang argumentong naglalayong pabulaanan ang paratang na pang-aabuso. Dahil dito, pansamantalang nakalaya si Ablasa. Upang takasan ang anino ni Ablasa,
At magsimulang muli, nagpasya si Annabel na lumipat ng tirahan sa Makati. Ngunit ang kanyang pagtatago ay hindi nagtagal. Muli siyang natunton ni Ablasa at ang bangungot ay naulit. Noong Marso 22, 1963, muling dinukot si Annabel. Sa pagkakataong ito, sinubukan pa umano ni Ablasa na suyuin ang dalaga sa pamamagitan ng pangakong kasal matapos muling abusuhin. Ang siklo ng karahasan at manipulasyon ay nagpatuloy hanggang sa muling natunton ng mga awtoridad ang kinaroroonan ng dalaga. Si Ablasa ay tuluyan ng inaresto. Ang paglilitis at pambansang kamalayan, ang ikalawang pag-aresto kay Ablasa, ang nagbigay daan upang ang kaso ni Annabel Higgins ay maging laman ng balita sa buong bansa. Ang mga detalye ang kanyang sinapit ay masusing sinubaybayan ng publiko sa mga pahayagan, radyo at telebisyon. Ang kanyang kwento ay naging isang pambansang usap-usapan, isang cause celebre na naglantad sa kahinaan ng mga kababaihan sa harap ng karahasan at ang mga hamon sa sistema ng hustisya. Ang pagdinig sa korte ay naging mahaba at puno ng emosyon. Isang makabagbag damdaming tagpo ang naganap nang dumating ang ama ni Annabel, si Roy Higgins, na 17 taon niyang hindi nakita. Ang kanilang muling pagkikita sa gitna ng paglilitis ay nagbigay ng karagdagang bigat at drama sa nagaganap na kaso, na lalong pumukaw sa simpatiya ng publiko. Ang suporta ng kanyang ama ay naging mahalagang sandigan para kay Annabel sa kanyang pagharap sa korte. Sa pagkakataong ito, naging mas matibay ang mga ebidensya at testimonya laban kay Ruben Ablasa at sa kanyang mga kasabwat. Napatunayan ang kanilang pagkakasala sa krimen ng pagdukot at panggagahasa. Ang hatol na ipinataw sa kanila ay kamatayan. Subalit, ang sentensyang ito ay hindi na isa katuparan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang kanilang hatol ay ibinaba sa habambuhay na pagkakabilanggo, reklusyon perpetua. Sila ay ipinadala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa upang pagdusahan ang kanilang kasalanan. Si Ruben Ablasa ay nanatili sa bilangguan sa loob ng maraming dekada. Nakalaya siya bago matapos ang dekada 70, ngunit hindi na nagtagal ang kanyang buhay sa labas at pumanaw rin dahil sa natural na kadahilanan. Isang bituin sa gitna ng kontrobersya, ang karera sa pelikula. Dahil sa pagiging high profile ng kanyang kaso, napansin si Annabel Higgins ng mga producer ng pelikula. Nakita nila ang potensyal sa kanyang kwento at ang interes ng publiko sa kanyang katauhan. Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan, isang bagong pinto ang nagbukas para sa kanya, ang mundo ng showbiz. Tinanggap ni Annabel ang alok, isang hakbang na maaring nakita niya bilang paraan upang mabawi ang kontrol sa kanyang naratibo at magsimula ng bagong buhay. Noong 1963, inilunsad siya sa kanyang unang pelikula, ang Adonis Abril. Ang kanyang paglabas ay agad na sinundan ng 2 pang pelikula sa parehong taon, ang The Big Four at ang Pinakamagandang Hayop sa Daigdig. Ang kanyang biglaang pagsikat ay testamento sa kung gaano kalawak ang pagkakakilala sa kanya ng publiko. Ang taong 1964 ay naging abala rin para sa kanya. Ginawa niya ang pelikulang Ang Manika ni Martin Pusa at ang Contra 4, kung saan nakasama niya ang mga veteranong aktor na sina Leopoldo Salcedo at Paquito Diaz. Ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karera ay dumating din sa taong ito nang mapasama siya sa isang Hollywood film na kinunan sa Pilipinas, ang Back Door to Hell. Sa pelikulang ito na tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, gumanap siya bilang Maria at nakasama ang mga noon ay nagsisimula pa lamang na aktor na sina Jack Nicholson at Jimmy Rogers. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makilala sa internasyonal na eksena. Noong 1965, nakagawa pa si Annabel ng 2 pelikula, ang Salonga Brothers at Ikaw ang Lahat sa Buhay Ko. Pagkatapos ng mga proyektong ito, sa hindi malamang dahilan, bigla siyang huminto sa pag-aartista. Ang kanyang karera, na sumiklab ng mabilis at maningning, ay kasing bilis ding naglaho. Ang buhay ni Higgins sa Pinilakantabing. Ang dramatikong kwento ng buhay ni Annabel Higgins ay naging napaka-interesante para sa mga manonood kaya't 2 beses itong isinapelikula. Ang unang pelikula ay ginawa noong 1963 habang sariwa pa sa isipan ng publiko ang mga pangyayari.
Ito ay pinamagatang ang manananggol ni Ruben na nagbigay diin sa aspetong legal ng kaso. Gumanap ang premyadong aktor na si Mario Montenegro bilang si Ruben Ablasa at si Lolita Rodriguez, isa sa mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon, ang gumanap sa papel na inspirasyon kay Annabelle. Mahigit 3 dekada ang lumipas. Muling binuhay ang kanyang kwento sa pelikulang The Annabelle Higgins Story, Ruben Ablasa Story, The Crime of the Century, noong 1975. Sa bersyong ito, ang mga batikang aktor na sina Dawn Zulueta at Cesar Montano ang gumanap sa mga pangunahing papel. Isang kapansin-pansing detalye sa pelikulang ito ay ang pagkakaroon ng cameo appearance ng totoong Ruben Ablasa na kinunan habang siya ay nakakulong pa sa New Bilibid Prison. Ang kanyang maikling paglabas ay nagbigay ng kakaibang antas ng realismo at kabalintunaan sa pelikula. Paglalaho sa publiko at pamana. Matapos ang kanyang maikling panahon sa showbiz noong 1965, tuluyan nang naglaho sa mata ng publiko si Annabelle Higgins. Pinili niyang mamuhay ng pribado, malayo sa ingay ng industriya at sa mga alaalang minsang gumambala sa kanyang buhay. Walang naging balita tungkol sa kanyang naging kapalaran, kung saan siya nanirahan, o kung ano ang kanyang naging buhay pagkatapos ng kanyang karera. Ang trahedyang sinapit ni Annabelle Higgins ay isang madilim at nakalulungkot na bahagi ng ating kasaysayan. Subalit, sa kabila nito, ang kanyang kwento ay nag-iiwan ng isang mahalagang pamana. Ipinakita nito ang pambihirang tibay at katatagan ng isang babae na, sa kabila ng sinapit na karahasan, ay nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa korte, ipaglaban ang kanyang karapatan at tiyaking mapanagot ang may sala. Ang kanyang pagbangon at pagsubok na muling buuin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aartista ay isang patunay ng kanyang determinasyon. Hindi man siya nagtagal sa industriya ng pelikula, ang pangalang Annabelle Higgins ay mananatiling nakaukit sa alaala ng publiko, hindi lamang bilang biktima ng isang karumaldumal na krimen, kundi bilang isang babaeng nagpakita ng pambihirang tapang sa likod ng isang madilim at masalimuot na kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang salaysay ay isang paalala sa kapangyarihan ng pagtindig at sa walang hanggang paghahanap ng katarungan at paghilom.